pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik ng FEBC Radio at syempre na ang ating palatuntunang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at patuloy po ako nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pagsuporta po sa ating paghanap ng mga kagalingan ng ating mga Pilipino at yung mga organisasyon na pinatatakbo po ng Pilipino. Bay, unang-una na po, magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, dyan po sa 1133 DYVS sa Bacolod. Magandang araw din po. 1062 DXKI, magandang araw po sa inyong lahat. 1143 DZMR sa Cagayan de Oro naman sa 103.3 FM, The New J Radio. Magandang araw po sa inyong lahat. At para po sa ating mga tagapakinig po sa Palawan, sa Quezon, Palawan, particularly sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At maraming salamat din po sa mga sumasama sa atin sa pamamagitan naman ng ating FEBC.ph, sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV. Radio TV sa FB Live, sa Facebook Live. At kung kayo naman po ay mayroon na rin ng ating app na FEBC PH Stream or yung streaming app natin kung saan maririnig niyo po lahat ng ating mga stasyon, welcome din po kayo. At siyempre tulad po ng dati, paalala lang po, kung hindi niyo pa na-download, pwede po kayong pumunta sa Google Play Store o sa Apple App Store. At ito rin pong palatuntunan natin ay napapanood din sa ating partner station GCTV, Great Commission Television, sa channel 185 ng Signal TV. So kung meron po kayong Signal subscription, maraming salamat po sa inyong panunood naman doon sa area na yon. At patuloy po nating ini-encourage din kayo na kung gusto nyo naman on demand, abay mapipick up nyo naman po ito sa ating 702 DZAS Radio TV sa Facebook at sa YouTube. Mayroon po tayong YouTube channel. So, nako, maraming salamat po. At kami po ay natutuwa sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ngayong araw po, abay dadako po tayo sa larangan ng sining at edukasyon. No, ating makakasama po ang kapilipino nating nagtatanggol ng wikang Pilipino sa larangan ng edukasyon, particular na sa kolehiyo. Ako po ay in favor dito sa kanyang advocacy dahil nga po marami po sa atin ang nakalilimot na sa tamang pananalita at paggamit ng wikang Pilipino. Dahil medyo tinatamad na po tayo, ang ginagawa po natin, we transliterate, tinatagalize natin yung mga English words. Well, mali po yun. Dapat pag-aralan natin kung ano yung tamang wika, tamang salita ng Pilipino na naaangkop. At meron naman po tayong tinatawag nga ng mga borrowed words na pwede rin natin gamitin, pero yung po ay ginagamit natin kung talaga pong walang kapalit. No? At naku, maganda po ito. Sabi ko nga po, ako'y kampi dito. Siya po rin ay isang manunulat at kasama po sa manunuri ng pelikulang Pilipino sa pamamagitan ng isang mga parangal, sa pamamagitan ng paggawad po ng mga tropeyo sa Filipino film industry. Yan po ang kanyang gawain. Kaya kilalanin po natin isang guro at manunulat na tagapanuri ng pelikulang Pilipino. Walang iba ang ating ehemplo po sa araw na ito, si Mr. Gary De Villies. No, Gary De Villies. Siya po ang chairman ngayon ng manunuring pelikulang Pilipino at associate professor po sa Ateneo de Manila University, isang writer at film critic
Yan, ako. Nagtapos po siya ng Bachelor of Arts in Philosophy at pinagpatuloy po niya ang kanyang pagkakadalubhasa sa kurso ng Masters of Arts in Literature naman sa parehas na Universidad Ateneo de Manila University Loyola School. At sa taong 2015 ay tinapos po niya ang kanyang PhD in Media Studies and Sociology sa La Trobe University sa bansang Australia. At ginawaran po siya ng kanyang pananaliksik o yung thesis paper po niya ng 2016 Nancy Millis Award for Exceptional Thesis. Ang parangal na ito po ay kinilala sa natatanging doctoral thesis na may matibay na pagsusuri ng kanyang inaaral o inaral. No? Kaya po magandang citation po yon para sa kanya. Siya din po ay kilalang profesor na nagtatanggol ng huwag tanggalin ang pag-aaral ng wikang Pilipino sa tertiary level ng education. No? Yun nga po, lalong-lalo na sa kolehiyo. Bagkus ito po pagtitibayin pa sa kolehiyo at gusto po nating maging masanay po ba sa kabataan. Isa din pong manunulat ng libro tulad ng Nick Joaquin Now, Text, Context, and Approaches, Seeing and Sensing Manila, at Framing Kian. Siya po ay kasalukuyang chairman ng manunuring ng pelikulang Pilipino sa pamamagitan po ng pagbigay ng ito po yung Gawad Urian. Sila po yun. Ang pagsukat po ng pelikulang Pilipino at tinitignan po nila yung kagalingan ng Pilipino. Sagisag po ito ng pagkilala ng kakayanan nito para po sa ating lahat. Kaya nakakatuwa po, makakausap po niya. Kaya huwag po kayong bibitiw sapagkat maganda po magiging kwentuhan natin sa larangan ng sining at edukasyon sa pamamagitan ng ating ehemplong si Gary De Villas. Dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Alam mo ba ang iyong boto bilang kabataan ay maaaring maging solusyon ng ating kinakaharap? Nasa iyong kamay ang susi para muling kumilatis ng bago at tapat na lider ng ating bayan. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at tayo po'y patuloy na nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, larangan po ng sining at panitikan ang ating papasukin po ngayon dito sa ating ehemplo. Nakasama po natin walang iba kung hindi si Ginoong Gary De Villas. Siya po ang chairman ng manunuring pelikulang Pilipino at siya rin po ay isang associate po ngayon, associate professor sa Ateneo de Manila University. Ayan. Nako, magandang araw po, Professor Gary. Magandang araw, Dan. Kuya Dan. Opo, Sir yeah. Dan. Magandang araw sa ehemplo, sa tagapakinig ng ehemplo, no? At kinagagalak namin, no, ng manunuri, no, na mabigyan ng espasyo, no, sa inyong programa, no, at maipahayag, no, ang aming mga advokasya, no, lalo na sa panitikan, sa pelikula at sa Filipino.
Mhm. At ano po maganda nga kasing pag-usapan kasi kayo po yung nagbibigay ng gawad urian. Ibig sabihin, kayo po yung tumitingin at tumitimbang doon sa ating mga pelikula. Tayo po mga Pilipino, mahilig po tayo sa pelikula. Mahilig gumawa ng pelikula, mahilig manood ng pelikula. Kaya nga po nakalulungkot nga na yung ating sabihin na nating archiving, yung pagtatago ng mga lumang mga pelikula ay yung iba po'y nawala na. Kaya mabuti naman at mayroon din pong gawad urian at ang mga manonoring pelikulang Pilipino para po kahit papaano magkaroon ng advocacy, 'di ba? Yung advocacy sa pagtaguyod ng ating sining ng pelikula. At siyempre, dahil kayo po isang manunulat din sa inyong sariling larangan at nagtuturo din po. Kaya siguro doon ko simulan. Ang isa po bang Gary De Villes ay noong pa lang pong kayo ay nakababata pa talaga po bang mahilig na kayong magsulat o mayroon po kayong naging ehemplo para kayo po'y mapasok sa larangan ng pagsusulat? May ehemplo din talaga, no? Kasi bata pa rin ako, no? Kahit nga itong urian, no? Nagsimula ito noong 1976, no? Naalala ko rin. Nung bata ako talaga, nanonood talaga kami ng actually hindi lang urian, no? FAMAS Award, no? Urian, ano pa ba yung mga pinapanood namin? Marami mga Film Academy Awards, no? So nung mga bata kami. At sinusundan namin, no? Nung bata ako rin, kahit yung mga artista, no, meron talaga kaming sinusundan, no, Nora Honor, Vilma Santos, no, at nanonood talaga kami, no, sa telebisyon. Yung telebisyon natin noon, ano ba yung hindi pa cable siyempre, no, yung channel na ano pa, ditubo ang tawag nila. Tubo, yung iinit pa sa likod, yung pinagmamasdan din namin yon, no. So magsisimula iyon, no. So sa akin palagay nag-build yon, no, para sa akin, no, ng interest talaga sa panonood, no. Bagaman yung panonood ng TV o panonood ng pelikula kahit nung bata kami ay talagang regulated, no? Kasi panonood ng TV halimbawa hindi ka agad kasi nasususian yung TV namin may susi yung totoo po yun. TV. So, hindi talaga kami pwedeng makanood ng on our own, no? Isa lang yung TV namin, nasa sala lang 'yon, no? Okay? So at kapag kasi may kuya ako, may kapatid akong bunso, mas kawawa yung bunso sa amin, no? Kasi masusunod muna yung kuya ko, no? Pero pag nari ng tatay ko, nanay ko, tatay naman ang masusunod. So nag-rely lang kami kung ano talaga yung no? So may ganung hierarchy sa panood ng kung ano man, no, sa nung bata ako, no. So at sa akin palagay yun yung nakatulong talaga sa interest, no, nung bata ko, na bagamat regulated, no, hindi ka agad-agad kami makakapanood, no, kahit sa araw-araw pag natapos lang namin yung aming assignment doon lang kami hahayaan talaga ng nanay ko by that time balita na yung mapapanood namin, tapos hanggang 8:00 lang talaga kami ng gabi kasi ipapatayin talaga akit na kami, kailangan ng matulog, no, kasi kinabukasan papasok na. Pero so, ito po yun, no? Oo. Pero yung ganong sitwasyon, kasi ako po nakakasabay po ako sa ganong klaseng experience, ano? Ay nakikita natin na nagkaroon din ng pananabik, di po ba? Kasi pagka alam mo ng oras na ng panonood mo, ako talaga namang pinaghahandaan talaga. Naghahandaan talaga, oo. At ako nga nung bata ako, nahilig talaga ako sa at tawag namin cartoons, no? Saturday Fun Machine, you know, talagang at mula doon kahit pati comics, you know, hindi lang panonood, no? Kasi pati yung comics kasi yung panahon natin, yung comics, yung Arkila, sa Arkila,
mag-art kailangan ng comics, no? Okay? So lahat ng iyon, no, sa akin palagay ay pati yung pagbabasa talaga no, ng comics, no? At syempre pagdating sa eskwelahan, doon naman ako na ano no sa actually mga Filipino subjects ko. At medyo mabilis akong magbasa ng ano no pagdating sa kwento. Kasi tuwa din talaga ako no kapag magbabasa ka na ng alamat, hanggang sa graduate ka na, pupunta ka na ng high school, Noli Me Tangere, Loadet Laura. Yan ang mga ano talaga, yan yung mga humubog talaga sa akin, no? Sa yan yung mga binabasa namin, pinapanood. Tapos pagka po titignan nyo parang may proseso dahil nung una ang tinitignan lang lalo na nung bata ay yung mga kumikilos na mga larawan sa telebisyon kung ito'y cartoons o di kaya naman yung mga tauhan sa isang palabas. At minsan, kung nakakaintindi na tayo, naiintindihan natin yung kanilang pakikipagbiruan o yung kanilang mga usapan. Pero ito ay pumapasok dun sa proseso ng na nagugustuhan nyo yung kwento. No, yung kwento, yung salaysay. At pagkatapos nun, yung salaysay ngayon ay parang gusto mo nang ikaw na yung susulat ng salaysay. Tama po ba yung ganong class? Kasi parang ganon din po ang aking proseso. Ang proseso, no. Totoo 'yan, no. May ganong klaseng no na maaring actually babalikan ko halimbawa yung Voltes 5, no. Ngayon pinapanood ko uli yung Voltes 5, no. So, nung bata ako, hindi ko naintindihan talaga yung kung ano yung mga pinagsasabi nila, no? Okay? Pero naintindihan ko yung buong kwento. Isa-sacrifice niya yung kanyang buhay, yung mga ganun. So, yung ganung so naintindihan ko na. So, umiiyak talaga ako pag nakita ko yung mga ganung mga madadramang tagpo, no? At eventually, naging din ito, no? Kahit sa eskwelahan na lang talaga naging nahasa, no? Kasi dito na yung kahit sa mga Filipino o English classes namin, no, yung talagang magtatampo ka ng drama, no, isasadula mo, no, okay. Kahit nga yung religion classes namin, may religion classes kasi kami nung grade school, no, okay. Mayroon kami nagbasang gospel comics, no, yung gospel comics na yon, binabasa kasi tuwa kami, no, binabasa namin. Pagkatapos lagi kami na magkaroon ng presentasyon yung bata kami na sige ipe-present namin ito tapos babaguhin namin ng kaunti na kasi gusto namin lang medyo kontemporaryo, no, akma sa panahon na iyon, no? So ganun yung aming so nakatulong itong mga gospel comics, mga babasahin, pagkatapos hinahasa sa eskwelahan mismo na magsadula, no. Sa akin naman, naging sa Pasig kasi ako nag-aral nung grade school at high school hanggang sa mapasok ako sa teatro, meron kaming Dulang Pasigan, meron kaming Tanghalang High School ng kumbento. So, yan yung mga nakatulong talaga sa akin para mapaibig sa panitikan. So talagang talagang yun din ang kanyang inikutan, Pero ang gusto kong malaman ngayon para din po dun sa ating mga tagapakinig na paano pong lumipat sa isang tao na sabi nyo nga tumungtong din kayo pala sa entablado at kayo rin po ay naging artista, parang ganyan pagdating sa mga at dun sa mga gano'n, paano pong lumipat yun sa panunuri? Kasi ibang ibang sabihin na nga natin ibang disiplina yung ikaw yung lumilikha, tapos kung kayo naman ngayon kayo ang tumitingin at nagsasabi kung ito'y maganda ba o ito'y hindi o kailangang ayusin. Paano pong lumipat doon? Actually yung panuri, no, nung dekada 70 ay medyo bago pa rin talaga, no. Film studies, no, ibig sabihin ay medyo bago pa rin talaga ito, no. At iba pumapasok pa sa tinatawag nating cultural o pop cultural studies, no. At medyo bago pa ito sa university, no. Sa pamantasan pumasok ako sa Ateneo, nag-aaral ako sa Ateneo, wala pa talagang larang na tinatawag na film criticism, no. Okay. Merong
particular na pagsusulat lamang tungkol sa kultura. At malawak 'yon, no? Hanggang sa dahil nga rin sa tulong ng manunuri, no, ng dekada 70 hanggang sa maging magkaroon na ng talagang film school o film studies, dito na talaga na nabuo yung tinatawag nating obra ng mga pagsusuri, no, ng pelikulang Pilipino, no. Sa akin palagay malaki talaga yung ginawa ng manunuri ng pelikulang Pilipino, no, na lahat sila, no, bagamat halos lahat sila ay nagmumula sa sa bilang mga journalist, no, bilang mga guro, teacher sa akademya, no, at kadalasan ay tinuturo nila ay panitikan at nagtuturo ng Filipino, no. Sila din yung talagang unang nagturo sa amin ng pagsusulat, no, sa ng kritisismo, no, sa pelikula. Kaya nung nag-aaral sa Ateneo, graduate ako 1992, no, na siya, malinaw na na siya, no, na malinaw na larang na siya, kurso. No? Pero nung kurso na talaga siya, no. Sa UP ino-offer na siya as one of the courses na kukunin ng isang nagme-major sa studies sa Limbawa, no. So, yun yung pinaka sa akin palagay pinaka transition, okay. So sa personal sa akin, no, sa mula grade school ako, high school, so naroon yung interest, no. Pero pagdating ng kolehiyo, unti-unti talaga, doon na talaga na sabihin nating unti-unting nabibigyan na ng espasyo, no, kasi nagbibigay na rin ako ng mga maikling review, sa sa Inquirer, nung nagsimula ako 1997, 2000 actually 1997 2000 contributor lamang ako, no, sa Inquirer, no. So simula ito sa mga reviews, no, puro mga reviews lamang ito. Actually yung lifestyle page ay review ng arts, so visual arts, no, play, book, and then film, okay. Pero alam niyo po, nakakagulat kasi talagang pagka tinignan niyo po yung nagsimula, yung parang tinitignan ko nga po itong yung founding members ng manunuring pelikulang Pilipino, ay talaga pong ito yung kung sabaga parang haligi to ng ating ng larangan ng pelikula at ng sining Ben Cervantes, Pete Daroy, Pio de Castro, Clodoaldo del Mundo, di ba, Nestor Torre, parang mga kilala po yung kanilang iba-iba rin po yung kanilang mga sabihin na nating expertise, kaya nga parang ang sinasabi din na bilang mga nakikinig sa atin ngayon, maari rin itong isang larangan na pwedeng pasukin ng mga estudyante, lalong-lalo na pagdating sa larangan ng komunikasyon, na pwede nilang gamitin ang critiquing o yung pagsusuri ng mga ganitong bagay. Ano po ba ang mga kakayanan? Ano ba ang dapat mayroon ka kung ikaw ay isang magiging magaling na, alam niyo ba, pag sa Tagalog, kritiko yung sinasabi, di ba? Pero ang point dun paghihimay pagsusuri. So, paano po ba, ano ba yung mga values na kakailanganin natin para maging isang maayos na manunuri? Maging ito man ay pagsusuri ng pelikula o ng literatura. O kahit sa literatura o sa panitikan, no, kahit sa mass media, sa larang ng mass media, no, mayroong tinatawag talagang mga close reading, okay? So talagang panonoorin at kaya babasahin mo talaga ng masinsinan, no? So ang anumang pagsusuri ay talagang nagtatampok ng tinatawag nating mga detalye talaga, no? Nung mga unang kasi talagang kahit nanonood ako sa sinihan noon, may notebook ako, kahit hindi ko kahit madilim, nagsusulat ako, Pero ngayon kasi naging madali na dahil pwede mo nang i-google yung mga detalye, Okay. So, pero nung panahon natin, wala pang Google, talagang nagsusulat talaga ako, kumukuha ako ng notes, Okay? Kasi habang nanonood ako, kailangan ko tandaan, ano ba yung pangalan nito, no? At mamaya, pagkatapos ng panonood,
isa-search ko pa, sino nga ba yung artista na yon, yung mga ganun. So, yung ganung klaseng mga detalye. So, kailangan malinaw talaga yung yung napanood mo, yung pelikula, okay, natapos mo yung panonood ng pelikula at malinaw yung mga detalye na ilalatag mo. So naintindihan ang kwento halimbawa, no. Pagkatapos niya nasusunod dito sa akin palagay, ay paano mo na ito uuriin, okay? So yun yung paano na ito papasok sa isang malinaw na pagbibigay ng kritik na sinasabi natin, no. Doon na papasok sa akin palagay yung mga values, kung saan yung values kasi iba-iba ito, no. May mga iba naniniwala hierarchy pa nga ang values, no. Pero sa akin palagay din, dito na papasok yung yung mga advokasya ng bawat isa. So halimbawa ay merong iba na sa lente ng kababaihan, halimbawa, titignan niya ang mga karakter, ang mga tauhan dito at uriin niya, no, kung naging makatarungan ba ang pagganap ng mga kababaihan dito, no, o itinanghal lamang ba sila bilang mga biktima, no, ng kwento, no, at wala silang nagawa, no? So sa ganung diskurso niya gagawin, no, idadalin yung pagtalakay niya ng pelikula, no. So napanood niya yung pelikula, nakita niya yung halimbawa itong tauhan na ito, no, at uuriin niya ito ayon sa lente ng kababaihan, no, sa punto de vista ng isang babae, no. Merong iba naman ang pinahalagahan halimbawa ay yung mismong kasiningan, halimbawa yung aesthetics, no, ng pelikula, no. Ano ang mga kasiningan na niligay niya dito, no. Kahit kasi maraming elemento yung yung pelikula, pwedeng tingnan natin sa cinematography, no, sa fotografiya, sa mga eksena, no. Paano ito napagtagumpayan ng buong pelikula, no? Okay? So maraming elemento, no. So in terms of script writing, no, gaano katotoo halimbawa, no, o kahusay, ang mga dialogo na nilikha ng pelikulang ito, no. At pwedeng natin tignan na rin yung overall, no, yung direction, no. Okay? So ano ang vision ng director, no, sa pelikula na ito, sa paglalagay ng pelikula, paano ito naiiba sa mga iba pang mga pelikula na may mga ganitong klaseng tema na, no, ano ang kanyang contribution dito. So ganun, kaya pagdating din sa manunuri, kapag kami ay nag-uusap na, yan na yung tinatawag naming deliberation, no? So magsisimula yan usually January ng taon, kasi ang susuri namin yung mga pelikulang pinalabas ng isang taon. So susulat ako sa mga producers at hingi ako ng mga screen copy o links, no. Tapos ilalagay ko ito, no. Nakalista ito pang Excel. Ngayon kasi Excel may Excel na, madali lang ilagay yung date, yung lahat, producer, tapos yung mga contacts, tapos yung mga links, no. Yun. So hihingi ako, so mangangalap ako, no. So mga usually 2 months ito or 3, so March, no, ay mag-meeting na kami, ibibigay ko na yung mga pelikula sa kanila, tapos yung iba kasi napanood na nila, posibleng gano'n, no, pero talagang kailangan pang panoorin lahat, so ganun yung proseso ng mga so talagang talagang para maging isang manunuri ay kailangan, sabi nga natin ay dapat palatanong ka. So yung iba't ibang aspeto ng sining na yon ay tatanungin mo, maayos ba ang kwento, maayos ba ang pagganap, maayos ba ang fotografiya. So lahat ng aspeto na yon dadaanan. Kaya kailangan, kung ikay walang tiyaga sa mga detalye, at mahirap pala maging manunuri, ano po? Medyo may ganung talagang kasi pag actually kahit yung panonood kasi ang daming pelikulang panonoodin. Okay. Totoo po 'yun. So bagamat ang hinihimok talaga ay kapag pinalabas niya sa sinehan, ang sa amin ay manood ka na, okay. So, yun nga, malaking posibilidad makakalimutan mo pa rin. May mga ilang kami. Medyo nakakalimot pa. Kaya
kailangan talagang ipunin pa ito tapos panonoorin pa lahat, okay? So, gano'n yung unang proseso ng deliberation namin, no? So usually 155 o 200 yung feature films. Tapos mas maraming documentary ngayon at saka short films, okay? So abot din ng 100 to 100 yung bawat isa na yun. At yan nga po, yan ang gusto kong tunghayan na Professor Gary, no? Siguro sa ating pagbabalik ay gusto kong tanungin sa inyo, paano natin masasabi na una, yung ito'y isang pangkomersyo, kasi ngayon marami yung tinatawag na independent film, at paano ninyo hinuhubog na sabihin, ito, isang kategorya to, dito magaling ito. Paano niyong ginagawa yon? Sa ating pagbabalik, ang kausap po natin ay si Ginoong Gary De Villies na siyang, siyang ating ehemplo ngayon, siya chairman at ng Manunuring Pelikulang Pilipino. At sa ating pagbabalik, itutuloy po natin dito lamang sa ating palatuntunan, Ehemplo. Magrehistro na! Sana all! Huwag ibenta ang iyong boto! Sana all! Kilalanin ang totoong leader ng ating bansa base sa kanyang platapormang makapublikong serbisyo para sa masa. Dapat all! Paalalang hatid ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at tuloy pa rin po ang ating pakikipanayam sa ating ehemplo sa araw na ito, si Professor Gary De Villies. Siya po ang chairman ng Manunuring Pelikulang Pilipino at associate professor ng Ateneo de Manila University sa larangan ng pagsusulat. At maganda pong ituloy natin yung ating kwentuhan sa kanya. So Professor, yon yung aking huling katanungan sa inyo kanina, na sabi nga natin, paano nyo nasasabing, kasi dahil mayroon pong commercial films na tinatawag at mayroon namang independent films, tapos mayroon pa nga yung sabi yung short films, at ang kadalasan, ang sinasabi ng karamihan, ay, mas maganda yung independent film sa commercial film. Una, paano nyo nadidistinguish at totoo po ba yung mga haka-hakang ganoon? Sige. Una muna, mahalaga yung yung sinasabi nating mga komersyal na pelikula, okay? Na matunghayan kasi nagbuo ang manunuri dahil nga upang tugunan yung komersyalisasyon ng pelikula Pilipino, So ibig sabihin may isang yugto sa pagbuo ng mga pelikula talaga na formulaic, sabihin natin naka-formula na, so malinaw na. So at kadalasan dahil formula itong mga pelikula na ito ay ang tanging ang tanging motibasyon sa pagbuo ay yung pagtabo sa takila na sinasabi natin, So yung kumita na lamang, So malaki yung yung pag kasi kumikita nga sila, nagiging sikat sila. So hindi na napapansin yung mga pelikula na hindi ganong kasikat ang mga artista halimbawa o hindi ganong
sabihin natin hindi naman segunda mano pero hindi naggaanong kataas yung sabihin natin yung production, yung production value, no? So hindi sila napapansin, So hindi sila makapasok halimbawa sa mga sinihan. Hindi sila makasabay, no? So walang magbubukas sa kanila. So para sa manunuri, kailangan talagang bigyan ng puwang ang mga pelikulang tinatawag nga nating mga independent films, no? At ito ay naging popular nung 2000, no? Yung simula ng tinatawag nating indie films, no? Okay? At kadalasan nga ito dahil nga hindi sila big production okay? So nagsimula sila sa mga handheld cam, at yun ang ginamit. No, okay? At ito rin kasi din yung simula ng teknolohiya na halimbawa yung phone natin ay pwede na rin talagang camera, no? So nagsisimula na, so tumataas na yung kumbaga yung no? So nung talaga, no? So at affordable, no, para sa mga ilang mga lalo na yung mga kabataan, no? So sila talaga kasi kabataan sila noong 2000 pero ngayon ay mga indie directors, kilalang mga indie directors na sila, pero doon sila nagsimula, no? At nakita ito ng Cinemalaya, no? Kaya nga yung CCP ay nagbigay talaga ng pondo, no, para pondohan ang mga ganitong mga ang mga ganitong mga indie directors and filmmakers talaga. So at yun nga, doon na nagsimula, no? At nakita na nagkaroon naman talaga at napatunayan na may following naman pala talaga yung indie films, okay? At pwede naman pong kung tutuusin, kung yung mga commercial films ay pipick up dun sa kalidad naman noong indie films, palagay ko kikita din naman sila, lalo na kung malalagyan nila ng mga sikat na mga artista din. Kaya ganun din ang nangyari din, no? Kaya karamihan din ng mga malaking production outfit, no, eventually ay nagkaroon din talaga ng pagkakataon, no, para himukin yung mga indie directors nila o mga writers, no, na bumuo ng mga pelikula na may kalidad, no. So simula nung 2000 ito, nung makita nga nila na at ang nagkaroon ng mga festivals, no, Cinemalaya, no, so pwede silang sumali dito, no. Siyempre kahit pa sabihin natin na may pondo ang gobyerno para doon, hindi pa rin talagang mayroon pa rin mga pagkukulang, no, kasi mahal talaga, no. Kaya nga, pero ang maganda dito, may mga artista na biglang pumasok sa indie films, okay? At sila naging kaya binabaan nila yung kanilang talent fee, ng konti. Kasi kung, yun nga, no, at bawa kahit si Cherry Pie Picache, si Miss Cherry Pie Picache, kahit si Provinciano, nakalimutan ko na si Coco Martin, no? Kasi sila sa indie films talaga, bago sila talaga maging kanyags sa mga tinatawag nating mainstream cinemas. Ang isang katanungan po ng nakararami, lalong-lalo na yung mga mahilig ho talagang manood ng pelikula, ay kasi nga dahil mas available o mas madaling matuntunan yung mga commercial films kesa sa dun sa mga indie films na tinatawag natin o yung even mga short films, kung ngayon po, saan po ba nila pwedeng mapanood? Like kunwari, kilalang-kilala, sikat na sikat sa mundo, si Love Diaz. Mga 3 oras ang pelikula niya. Meron siyang pelikula, 6 na oras. Wala akong nakakapanood. Sayang. So yun po. Paano po nating mapapanood at mahihikayat na panoorin naman natin to kung hindi po naman matuntun ng ating mga tumatangkilik noon?
Yun na nga, no, ano yun, no, talagang sabihin natin na ito yung mananatiling hamon, no, ng filmmaker, no. Kaya may mga author na tinatawag tayo na talaga will resist, yung commercialization talaga, no, na ayaw niya talagang kumbaga, hindi, kasi kung ang sinihan, halimbawa 2 hours lang talaga, no. So yung gano'n, no? So may mga resistance talaga na sa mga pelikula tulad ng mga pelikula ni Love Diaz, no. At mapapanood lamang talaga siya sa sa Cinemalaya, sa mga festival na itatampok, no. At sa ngayon, halimbawa, dahil tayo, no, lockdown, no, okay, nagkakaroon ng iba't ibang mga platforms, no, okay. So kahit ang ang CCP ay nagbubukas ng mga festival online, so at dito ngayon sa aking palagay na kahit mahirap kasi nakasalalay ka ngayon sa internet, no. At iba-iba yung natin, no, yung signal, no, ng internet din, no, okay, so yung kapasidad din, no. So pero may mga iba naman talaga na ang mga eskwelahan, no, handa ang mga eskwelahan na at ito ang ginagawa nila, no, yung mga universities, schools, talagang nakaanda sila sa CTP, no. So handa na silang makipag-ayos, no, para so, maiwasan yung So talagang kailangan kung tutuusin, lalong-lalo na sa mga eskwelahan, kailangan sila mismo ang kumilos at makipag-ugnayan dun sa mga producer at sabi nyo nga, gaya ng mga grupo ng CCP o kahit ng manonoring pelikulang Pilipino para nga magkaroon ng ganitong klaseng appreciation. Nako, ang nakikita ko dyan dahil ang pelikula ay isang, sabihin na natin, isang uri ng sining na nagbibigay din ng larawan na kung ano ang ating pamayanan, kung ano nangyayari sa ating buhay. So hindi lamang siya pang-entertainment. Sabi nga nila, tulad ng mga awit, tulad ng mga kanta, ay it talks about the times na nung siya ay nalikha. Kaya hindi dapat mawala sa ating mawala sa ating consciousness. Alam niyo, marami pang pwedeng pag-usapan dito sa larangan ng pagsusuri, no? Pero gusto ko rin po bago maubos yung oras natin, dahil kayo po ay siyang nagsusulong na huwag tanggalin ang aralin o ang asignatura ng Pilipino, pag-aaral ng Pilipino, ng sarili nating wika, lalong-lalo na sa kolehiyo. Ang siguro po, just very quickly, ano po ba ang naging issue at bakit hindi natin pag-aralan ang ating sariling wika? Yaman lang na nakikita po natin na nagkukulang na ang kakayanan sa pagsasalita ng Pilipino. Actually may kalituhan, sa ibinibigay ng CHED memo, no. Tandaan din natin kasi na yung CHED memo na binigay nila, minimum ito, no, when it comes to GE, yung mga meron tayong tinatawag na GE o General Education, no, yung tinatawag na mga kurso, no, sa first year and second year college, no, okay, na kinukuha. Isa dito ay yung Filipino, no, yung sa Ateneo 9 units ito, na Filipino, no, okay. At pinapantay ito kasi medyo mataas yung madami sa English, no. English courses namin ay 12 units, So ang talaga ay maging at required ito, no, required na 12 units English, 9 units. Ito yung pinaka core subjects namin, no. Yung bagong CHED memo kasi parang sinasabi, yun nga parang hindi nila nakita na minimum yun na lumalabas na isang Filipino subject na lang, parang lumalabas na pang purposive communication na lamang yung malayuning pakikipagtalastasan, no, o malayuning komunikasyon, no, yun na lamang yung natira, parang nabawasan, pero ang hindi nila naintindihan ay minimum, ibig sabihin ng minimum, hindi yun ang pinakamababa na may bigay na i-offer mo, no? Pwede pang tumaas. Kaya sa
sa amin, no, sa Ateneo, sa halip na sa halip na malayuning komunikasyon lang, nag-o-offer pa kami ng panitikan, you know. So at core subject 'yon, no. Lahat ng mga estudyante pagdadaanan nila, no, both in English and Filipino, you know. So meron na kaming 6 units, no? So 2 subjects na 'yon. Plus meron pang mga tinatawag kaming electives, no? Na sinasabi din ng ano 'yon ng CHED, no? Mag-offer ng electives, no, na GE electives, no? At doon pumapasok yung kulturang popular, no? At doon papasok yung Filipino din na tungkol sa pelikula, no? Kaya nag-offer pa rin kami ng GE electives, no? So nag-offer kami ngayon halimbawa ng kulturang popular, pelikulas tungkol sa batas militar, no? So kasi elective ito, no, at nag-offer din kami ng tungkol sa pelikula, no, sa Pilipinong pelikula. So ibig sabihin, pwede pang talagang dumami yung pagtuturo ng Pilipino talaga, no? Pero yung dating na kasi nagkaroon din tayo ng K-12 you know. So mahalaga din na yung K-12 ay maging malinaw kung ano yung na hindi na uulit yung kanilang pag-aaral ng Filipino sa kolehiyo. Dapat tumataas yung antas ng pag-aaral. Tumataas talaga ng tumataas. So yun yung dapat sigurong maintindihan no sa pag-apply ng CHED memo, no, at naintindihan ko rin naman kung bakit sa ibang university ay kapag sinabing minimum ay gusto nila minimum lang talaga yung kanilang i-offer, you know, okay. Pero yun, no, naintindihan ko rin yun, no, at mas nalimuot na yun, kaya kung minsan nakikita talagang nababawasan yung kanilang pag-aaral ng Filipino. Siguro papasukin ko po dun sa larangan ng layunin, ano, dahil nakakalungkot lang po kasi na napakinggan na marami po tayong mga kasamahan ngayon, mga kababayan natin, nag-i-English po sila, hindi tama yung pagkaka-English nila, lalong-lalo na pagdating po sa larangan ng grammar. Na pagdating naman sa Pilipino, ganun din. Hirap din at hindi sumusunod sa mga pagtuturo ng balarila at ng balangkas ng ating salita. So nakakalungkot na hindi tayo sabihin na nating bihasa sa ating salita at bihasa sa salitang Ingles na siya namang ginagamit sa international. So ang tanong ko po, bilang isang profesor at bilang isang kritiko na rin at ganun din na nagmamahal sa sariling wika, ano po ba ang kahalagahan ng tayong mga Pilipino ay bihasa sa ating sariling wika? Bakit kailangan natin linangin yung sarili nating wika? Una kasi yung realidad na kinagagalawan talaga natin, no, ay ito yun, no, Pilipinas, no. Of course, meron tayong sabihin natin, hindi naman talaga kailangan talaga maging purista na lahat ng ating sasabihin, no. Okay? Sa akin palagay ay maling din 'yon, no, konsepto din 'yon na Tagalog lang talaga, magpapakalalim lang ako sa Tagalog. Hindi naman ganoon ang layunin natin, no. Kung tutusin nga, maraming mga salitang Ingles, no, ay nasa Filipino na talaga, no. Pag sinabi nga natin, kahit tayo, no, nagko-code switching tayo, no. Okay, pag sinabi kung ang ehemplo ay Spanish naman. So pwede din namang halimbawa, no, okay, o modelo, no. So maging din tayo, maging malinaw din na Filipino kasi binubuo din natin talaga yung wika natin, no. At ang maganda dito ay hindi lang na Tagalog lamang tayo, pero may pagtatangka talaga tayo na buuin, no, yung maipaliwanag, no, ng mahusay, no, elokwensya, sapiensya, no. Meron tayong may ganito tayong pagnanasa, no, na magkaroon ng malinaw na artikulasyon, no, kung ano ba ang maganda, ano ba ang hindi gaanong maganda para sa atin, no, at paano natin na itataguyod kung ano man ang mga pinahahalagahan natin, no, at ating advokasya, no. Okay, so at mahalagang magkaroon ng artikulasyon na 'yon, no. Kaya kailangan talaga na may pagpapahalaga, no, sa wika, no, at hindi lamang tayo makanal, no, sa politika ng wika, you know, kasi totoo din naman na yung may mga puwersa na
gusto nila taal na Tagalog, you know? May ganon. Sobra naman yun. Oo. Parang iba na yun, no? May mga ano talaga, no? Meron ng mga linguist talaga, no? So, naiintindihan ko rin yung kanilang advokasya, no, pero sa pag-aaral ng kultura, no, ang pinakamahalaga talaga ay yung yung para sa akin yung maging malinaw yung iyong artikulasyon, no, okay, at maipahayag mo ito sa maraming may makikinig sa iyo at maintindihan ko anong ang sinasabi, no, okay, at mag-usap tayo, no, okay, man yung talaga natin, di ba? Nakakapag-usap tayo, no? Okay? Na kahit iba-iba yung natin, pinagmumulan, no? Mayroong talagang tinatawag tayong isang ideal na espasyo, no? Na nagkakaintindihan tayo sa mga gantong. Kahit hindi tayo mag-agree, okay lang din yun, di ba? Mainam na. Kahit kami sa manunuri, no, ganun lang talaga namin na kapag nag-ano na kami ng hindi naman magaling ito. So talagang yan nga ho yung sinasabi natin, kaya nga po diskurso no ha? Diba? Yung kaming deliberation talaga na hindi to, kasi kailangan yung sa amin talaga sa deliberation kaya tumatagal kasi bawat pelikula no. So una, halimbawa nakalista yung mga pelikula, magsha-short list kami no. So minsan nakakalahati yan. So okay kapag nakakalahati na yung pagkatapos titingnan na namin isa-isa yung pelikula talaga. So pag-uusapan namin. So umaabot talaga kami hanggang 1 o'clock ng umaga deliberation, no? Okay? So at minsan talaga meron talagang mag-insist. Hindi kailangan maging kami, buo yung namin yung decision namin no. So ito ang pinakamagaling, no, at kailangan kaya ikukumbinsihin namin talaga na maging majority vote ito, you know, okay. Nako, ang kausap po natin ay si Ginoong Gary De Villas, ang chairman ng Manunoring Pelikulang Pilipino at isang associate professor ng Ateneo de Manila University. Nako, alam niyo mo, kulang ang oras natin, pero sa ating pagbabalik, ang ating huling katanungan dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Alam mo ba ang iyong boto bilang kabataan ay maaaring maging solusyon ng ating kinakaharap? Nasa iyong kamay ang susi para muling kumilatis ng bago at tapat na lider ng ating bayan. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo.
Tayo po nagbabalik dito sa ating huling yugto ng ating palatuntunang ehemplo at tulad nga po ng lagi kong sinasabi dito sa ating palatuntunan, kung mayroon po kayong mga kakilalang mga ehemplo tulad ng ating nakakapanayam ngayon si Ginoong Professor Gary De Villies, abay pwede po kayong mag-text po sa amin sa 0999-223-5675 o di kaya naman sa 0916-296-6620 at mag-email din po kayo, pwede rin po sa dzasinfo@febc.ph para naman po makilala natin ang mga di lamang mga individual na mga mamamayang Pilipino na nagwawagayway ng kagalingan ng Pilipino, kung hindi pati rin mga organisasyon. At yan po ay maitatanghal natin para po makilala sila. So dito po sa ehemplo, yan po ang ating pakay. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at balik po tayo sa ating kaibigang profesor at ehemplo sa araw na ito. Walang iba kung hindi si Professor Gary De Villies. Professor Gary, dito po sa aming palatuntunan, ang isa ring tinataas namin dito, ayun nga yung sabihin na natin kahalagahan ng ating kultura, ng ating pagiging Pilipino. Kasi nga po, marami po mga Pilipino na nagpapakita ng galing, pero tahimik lang po sila. At kadalasan, sabi nga nung ibang mga na-interview ko, yung mga kabataan ngayon ay parang nagkukulang na sila na dun sa pag sinabi mong, meron ka bang tinitingala? Ay minsan puro banyaga yung kanilang tinitingala. Hindi naman sa masama yun, pero gusto rin naman natin na yung ating sariling kultura at pananaw ay nakikita. Kaya ang tanong po namin dito, Professor Gary, paano po ba maging isang ehemplong Pilipino, lalong-lalo na sa kapanahunan po natin ngayon? Siguro sa akin talaga ay una yung hindi mawala talaga yung desire o yung pagnanasa natin na laging manood ng pelikula at magbasa. Okay? Napakahalaga nung pagbabasa na gagawin natin. Na bumuo talaga tayo ng parang vocabulary, kasi naroon lamang yun. Doon lamang talaga malilinang yung ating yung ating ginagawa, yung ano ba yung gusto nating gawin, kung gusto nating sumulat ng pelikula, tumulat tungkol sa pelikula, kung gusto nating maging mahusay dito, ang una sa lahat talaga ay yun, manood at pagbasa, okay? At hindi lang to gawing isang solitary activity o nag-iisa ka. Actually, makikita natin marami talaga ang gusto. So, pagkatapos nga ng panonood sa Cinemalaya, kung minsan nagkakaroon ng mga forum, okay? So, mahalaga na na puntahan yung mga ganito, So, at makipag-ugnayan din, sa ating mga guro, o kaya sa ating mga schools, paano makikipag-ugnayan, lalo-lalo na yung mga regional, okay? Actually ngayon dumarami na nga yung tinatawag nating regional filmmakers, o filmmaking, okay? At ito ay dahil din sa suporta ng mga eskwelahan nila, na hinihimok talaga silang gumawa ng mga pelikula, okay? At makibahagi sa mga festivals na ginagawa sa bawat rehiyon, So sa akin palagay yun yung isang yun yung pinakamalinaw na linangin natin ito, okay? May susuporta at may susuporta naman sa mga film festivals na ito, at yung desire ay kailangan linangin din, okay? Kailangan talaga ma-cultivate ito sa atin. Kaya ibig sabihin talagang ang tawag po para sa ating mga kababayan ay lumahok. I think yung po yung pinaka-tema maging sabi nga nila sa nation building o di kaya naman sa cultural building, kailangan tayo ay lumahok doon. Nako, Professor Gary De Villies, maraming salamat po. Kulang yung oras pero napakaganda po ng ating usapan at talaga pong sabi nga natin more power sa manonoring pelikulang Pilipino at ang dalangin ko po ay maging yung sabi nyo nga magkaroon ng consciousness, pag-iisip at paglilinang
ng ating kultura at ng ating wika. Nako, maraming salamat at mabuhay po kayo, Professor. Salamat. Mabuhay. Maraming salamat, Kuya Dan, Andrew. At yan po, naku, maraming salamat. Yan po si Mr. Gary De Villas, Chairman ng Manonoring Pelikulang Pilipino at Associate Professor ng Ateneo de Manila University. Maraming salamat po sa kanyang naibahagi sa atin. At paalala ko lang po, kung mayroon po kayong mga kakilala na tulad ni Ginoong De Villas, ay welcomein po namin yan. So if you can give us yung kanilang contact number, yung kanila pong email address, para kami na po ang siyang humana po sa kanila at magbigay sa kanila ng paanyaya dito po sa ating palatuntunan. Pwede po kayong mag-text din sa amin sa 0999-223-5675 o di kaya naman sa 0916-296-6620. Nakalagay po yan dito sa ating screen para inyong ma-take down. Ano? At pwede rin po kayo magpadala ng email sa dzasinfo@febc.ph. At syempre naman, kung kayo naman po yung nanonood sa Facebook o sa YouTube, lagay lang sa comment box, no? At doon po nyo lagay yung mga detalye. Tayo po yung nagpapasalamat sa ating production assistant, si Arwel Mendoza at si Brian De La Cruz na tumutulong po sa pagbalangkas ng ating palatuntunan. At tulad ng dati, hanggang sa susunod po, huwag niyo pong kakalimutan. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na nagpapaalala po sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang tunay at mabuting ehemplo ka, kaibigan. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong lahat.